Ginoo, the anointed servant of God, the spiritual daughter of our servant, Dr. Prophet John Marie Jaos and Dr. Prophet Mary Jaos. Palakpakan natin si Lord. Pakitaas po yung kamay natin sa akin muna. Ibuyan po natin yung ating mga lahat. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus. Hallelujah. Sige po. Ipanalangin po natin yung mga testimony na narinig po natin sa araw po na to. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Father, in the name of Jesus Christ, salamat Panginoon sa panibagong araw, Panginoon, na kami makabagather ng Sunday service, O God. Thank you sa bawat buhay na nandito ngayon, O God. Thank you sa mga biyaya at pagpapala, Panginoon, na aming natatanggap sa bawat umaga, Panginoon, maging sa mga testimony na aming narinig sa araw po na ito. At ang mga plano, gawa ng kaaway, laban sa mga testimony na aming narinig sa araw na ito, Panginoon, masisira lahat sa pangalan ng Jesus. And as we are connected to your servant, O God, as we are connected to this ministry, O God, I decree and I declare na ang mga testimony na aming narinig, O God, ay magbubunga pa at mas lalago pa sa pangalan ng Jesus. At walang anumang plano o gawa ng kaaway ang makakapagnakaw ng mga testimony na aming narinig sa araw po na ito. Maraming salamat, Panginoon. And I decree and I declare na ang mga testimony na ito, Panginoon, ay magagamit, O God, upang marami pang mga tao ang maibalik sa iyong presensya, Panginoon. Maraming salamat, O God. Thank you, Jesus, for using your servant in these last days, O God. Salamat, Panginoon, sa mga deklarasyon na aming natatanggap, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa regalo mong buhay sa bawat isa, O God. Salamat, Panginoon, sa kalakasan na aming natatamo sa bawat araw, Panginoon. At sa anumang mga sitwasyon, mga pangyayari, mga sakuna na aming napagdaraanan sa bawat araw, O God, hindi po kami tatalikod sa iyo, Panginoon, bagkos mananatili po kami matatag sa kabila ng mga sitwasyon na ito. Mananatili po kami nagtitiwala at nananampalataya sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, and I speak the blood of Jesus to cover those testimony, O God, and those testimony shall move from glory to glory, shall move from grace to grace, in Jesus' mighty name. And I speak your wisdom, knowledge, understanding today, O God, sa bawat salita mo, Panginoon, na aming pagbubulay-bulayan, O God. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na mag-uusap sa bawat family na nandito ngayon, O God, na anumang kanilang kinakaharap, anumang kanilang pinagdadaanan, Panginoon, the moment na makapakinig ng iyong salita, ito po, Panginoon, ay magsisilbi nilang kalakasan at panangga sa bawat sitwasyon na kanilang kinakaharap sa araw po na ito, O God. Maging sa mga susunod pa, Panginoon. Maraming salamat, O God. And I speak your love, your joy, and your peace sa bawat isa, Panginoon. Na patuloy namin maramdaman sa bawat isa, O God, ang init ng pagmamahal mo na aming napalagin na sa aming, Panginoon. Maraming salamat, O God. And I speak the blood of Jesus to cover those testimony, to cover each one of us na nandito po ngayon. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you, Jesus. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. And shout hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Pwede na po tayo magsumpo sa presensya ng ating Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Kumusta po kayo, family? Kumusta po kayo? Hallelujah. God is good. Amen. God is good all the time. Amen? All the time? God is good all the time. Amen. And all the time, God is good. Amen. Amen. Yan.
Dahil sa kabutihan ng Panginoon, andito pa rin tayo, nagkikita-kita sa araw ng lingguan. Amen. Nagalak tayo dahil hindi na lang tuwing linggo tayo magkikita. Praise the Lord. Amen. Okay lang ba sa inyo na madadagdagan po tayo ng isang araw sa loob ng isang linggo? Okay lang po ba? Na hindi lang linggo tayo magkikita. Okay lang po ba? Amen. Okay lang po ba sa inyo magkaroon po tayo ng midweek service? Amen. Ibig sabihin po, midweek service, ibig sabihin, anong araw po yan? Yung midweek. Anong araw po yan? Wednesday. Yan. Every Wednesday, magkaroon po tayo ng service po dito. Okay lang po ba sa inyo? Kasi yun po yung ibinaba sa amin ni Prophet. Na every Wednesday, magkaroon din po tayo ng gawain dito po sa simbahan. Kaya, okay lang po ba sa ating lahat? Ayan. Ang bali, ang oras po niyan is, anong oras yan, Pastor? Kung sakali? 6. Mag-start? Ayan po yan. 6 ng hapon. Tapos hanggang ano po siguro yan, mga 9? Yan, 8 or 9 po ng gabi. Okay lang po ba sa inyo yan? Ayan, praise the Lord. Hallelujah. Magalang po tayo. Amen. Diba? Na hindi lang every Sunday tayo magkikita-kita. Hindi lang every Sunday tayo makakapakinig ng salita ng ating Panginoon. Amen? Amen. Ayan. So, sige, kalabigin mo po yung katabi mo. Ayan, pakisabi, family. Pinagpalang umaga. Today is your day. Whether Satan will like it or not. Whether Satan will like it or not. Today is your day. Today is your Kaya day. magalak ka. Kaya magalak ka. Magpuri ka. Magpuri ka. Dahil walang anumang bagyo. Dahil walang anumang bagyo Ang makakapanalanta. ang Ang makakapanalanta pananampalataya mo sa akin. sa pananampalataya. Kaya magalak ka. Kaya magalak ka. Na nandito ka. Nandito ka. Amen. Pagpakan po natin ang praise the Lord in Jesus. So, ayan. Are we excited na po ba? Hallelujah. So, before we start, hallelujah, palapakan po natin ang buhay ng bawat isa na nandito. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Ating mga family, from Tracy Martirez, hallelujah. Kasama na dyan yung taga-Hugo Perez. Yan, palakpakan po natin. Hallelujah. Praise the Lord. And also our family here in Naig, Pasinayan, and Phase 1. Palakpakan po natin. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, and to all the leaders, ministers here. Hallelujah, palakpakan po natin ang ating Panginoon family. And also our beloved pastor here in Joong, Naig Cavite, Pastor Leo Daguman, palakpakan po natin. Praise God. Ating Panginoon, and also Pastor Vicky Cuevas. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. And also our spiritual parents in the Lord, Dr. Prophet Chomar Chaos and Dr. Prophetess Gretchen Chaos. Palakpakan po Praise natin. God. Thank you, Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Thank you, Jesus. So pakisabi sa katabi mo, family, Family, are you ready? are you ready? Anong sagot? Ready. Ready na ha, ready. Ha? Amen. Pag panibagong ano na naman tayo nito. Kaya dapat palagi tayong maging ready, di ba? Kaya sa panahon ngayon, dapat palagi tayong handa. Ha? Hindi tayo pwedeng patulog-tulog. At hindi dapat tayo matakot. Amen. Ha? So yung sa katabi mong family, Family, hindi ka dapat matakot. Nakita niyo ba kung gaano kalaki yung bagyo? Sabi? Amen. Hindi ka dapat matakot. Amen? Kasi the moment na matakot ka, ay nako, sigurado, nako, sakit pa yan, yung kahantungan yan. Kaya huwag kang matatakot. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Kasi the moment na matakot ka, Kasi the moment na matakot ka, ay pagtatawanan ka. ay magtatawanan Sino ka. tatawa sa'yo? Si Satan. Ayan. Kaya huwag kang papayag na pagtawanan ka ni Satan. Ha? Amen. Ayan. Kaya huwag tayong matatakot. Amen, family. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Sige, palakpakan po natin. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. So, pasensya na po kayo sa boses ko kasi halos gamit po ang aming lalamunan ko. Jesus name.
God. Glory to Jesus. Bago talaga mag-Sunday, dinideclare ko namin na wala talaga yung sakit talaga. Yes. And natouch din yung prophet, ayan. Mas okay siya ngayon. Hindi na tulad nung nakaraan. Grabe, sakit talaga ilunok. Ayan. Ngayon, glory to Jesus. Ayan. Nakastand dito para ibahagi sa inyo yung kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. Amen. Praise the Lord. Ayan. So, yung ating pong topic ngayon sa araw po na to, hallelujah, ang title po nito is, huwag mong ilagay ang kasiyahan mo sa pera. Amen. Amen. Kasi mahalaga po na malaman natin to. Lalo na ngayon na sa mga huling araw na tayo, maraming mga tao na pilit hinahanap ang pera. Yes, kailangan naman natin yung pera, but sa panahon natin ngayon, hindi pera yung kailangan natin. Amen. Hindi talaga pera. Yes, yung pera, instrumento lang yan para may pambili tayo, but hindi naman talaga, as in yan talaga yung makakapagligtas sa atin. Diba? Yes, ano yung kailangan natin ngayon? Yes, paglapit sa Panginoon. Yan yung kailangan natin sa mga araw na to. Amen? Kaya kung meron pa na yung kasiyahan niya nandoon pa sa pera, na the moment walang pera, walang sinumba. Amen. Dapat ganun. Hindi na dapat tayo ganun. Amen, family? Amen. Kaya pakisabi sa katabi mo ng family. Family. Huwag mong ilagay Huwag mong ilagay ang kasiyahan mo ang kasiyahan mo sa pera. sa pera. Dahil ang pera, Dahil ang pera, nauubos yan. nauubos yan. Nawawala yan. Nawawala yan. Hindi mo madadala yan. Hindi mo madadala yan. Pagbalik ng Panginoon. Pagbalik ng Kaya Panginoon. family, Kaya family, ang kasiyahan mo, ang kasiyahan mo, pagkaloob mo ipagkaloob mo sa Panginoon. sa Panginoon. Ang sagot. Amen. Amen. Ayan, Praise the hallelujah. Lord. Sagot niyan, amen. Praise the Lord. Bakpakan po natin ang ating mga hallelujah, praise the Lord. So yun huwag natin ilagay ang kasiyahan natin sa pera, sa trabaho, sa negosyo. Amen? Amen. Wala naman pong masama sa pagtatrabaho. Walang masama sa pagninegosyo. But ang masama, kung yung kasiyahan mo, diyan mo na lang ilalagay. Diba? Na hindi ka na makapagsimba dahil sa mga bagay na yan. Amen? Kinalimutan mo na ang Panginoon dahil sa mga bagay-bagay na yan. Diba? Amen. Yes, maraming tao may trabaho. Maraming tao merong negosyo. Pero pagdating ng linggo, walang oras sa Panginoon. Diba? Sad to say, marami pong ganyan. Diba? May trabaho, may negosyo. Pagdating ng linggo, wala akong babasahin. Amen. Amen. Wala akong masusuot. Diba? Maraming dahilan ng tao pag-araw ng linggo. Amen. Ba tayo magalak tayo na tayo hindi na tayo ganyan ngayon. Amen. Parang po natin ang ating Praise God. hallelujah, praise the Lord. Yes, yan po ang mahirap sa panahon ngayon. Nasa huling araw na tayo, pero ang mga tao bukang bibig pera, trabaho, negosyo, di ba? Nakakalimot sa Panginoon. Pero dahil sa mga trahedya na pinagdadaanan natin ngayon, dahil sa mga trahedya na nararanasan ng bawat tao ngayon, sino na yung tinatawag? Ang Panginoon. Panginoon na, di ba? Yes. Tingin nyo, nalulungkot ba ang Panginoon dahil nararanasan natin ito ngayon? Yung mga trahedya na yan? Yung bagyo na yan? Yung lindol na yan? Amen. Tingin nyo, malungkot ba ang Panginoon na inalaw ng Panginoon na maranasan natin yung mga bagay-bagay na yan? Kasi, Hindi po siya, yan, thank you po. Yan, hindi po siya malungkot. Kung tutuusin, masaya pa ang Panginoon, di ba? Kasi lumalapit sila. Yes, naghanapin ka ng mga tao ngayon. Di ba nasabi din niya ni Pastor, last Sunday, na ang tao ngayon, mas tumatawag na sa Panginoon. Na ang tao ngayon, mas lumalapit na sa Panginoon. Di ba? Mas natutuwa ang Panginoon. Dahil ganyan. Di ba kasi kung hindi pa bibigyan ng mga ganitong bagay,
Kung hindi pa bibigyan ng mga sakuna, disgrasya, hindi pa makaalala. Hindi pa lalapit, puro pa rin pera. Pera lang yung mahalaga. Di ba? Kaya kalayawan. Yes. Puro sila dito, saya. Pero hindi nila alam kung ano yung nag-aantay sa kanila. Amen. Amen. Kaya tayo, ayan, sabi mo sa katabi mo, family, Family, masaya ako. masaya Na ako nandito ka. na nandito ka. Alam ko, meron ka rin sitwasyon. Meron kami sitwasyon. Pero, mas pinili mo mas pinili na mo nandito ka ngayon. na nandito ka ngayon. Palakpakan po natin, Jesus. Hallelujah, praise the Lord, thank you, Jesus. Kaya na, kung meron pa tayong nakakakilala na once na in-invite natin, wala akong pamasahe, wala akong pera. Sabihin nyo, ano yung dapat nyo sabihin sa kanila? The moment meron nakakagi sa atin, kasi walang pamasahe, walang ganito, walang ganyan. Anong sabihin? Ha? Sabi mo, family, alam mo ba, the moment na pumunta ka ng simbahan, magsakripisyo ka, may biyayang nag-aantay sa'yo. May biyayang nag-aarating sa'yo. Diba? Kaysa antay ka ng antay ng pamasahe dyan. Tapos, palala ng palala ang mundo. Hanggang kailan ka pa makakapag-isip? Na the moment lapit ka sa Panginoon, nandun pala yung biyaya. Diba? Ang Panginoon pala makakapagbigay sa'yo ng problema mo. Diba? Ng solusyon sa problema mo. Yung pamasahe, ay, alam niyo po ba yung pastor natin dito, si Pastor Vicky, dati, ano talaga siya? Kung baga, dati pa talaga is nagano talaga siya, sakripisyo talaga sa simbahan. Yes, hindi pa po ito siya, dati pa to, ano talaga, kahit walang pamasahe, talagang pupunta sa simbahan. Lalakad, kahit gano'ng kalayo. Kasi, the moment na nagtitiwala ka sa Panginoon, walang imposible. Hindi makakahanda kahit wala kang kahit ano. Diba? Kung meron na siyang pamasahe, kasama pa yung dalawa niyang anak, yung dalawang minister Jan, Minister D, kalong-kalong talaga. As in, talagang magsiksikan na sa jeep, kalong pa rin kayong dalawa. Kasi, ang pamasahe pang isang tao, pero may dalawa pa siyang anak. Diba? The moment na nagtitiwala tayo sa Panginoon, tingnan nyo po ngayon, yung ginawa ng Panginoon sa buhay po nila. Sa buhay po namin, di ba? May simbahan tayo ngayon. Di ba? Naka-aircon tayo ngayon. Di ba? Dati as in wala po talaga makain. Ang grabe po talaga yung struggle. Pero the moment na may puso ka na mag-serve sa Panginoon, na mag-serve sa tao ng Panginoon, lahat ng pangangailangan mo, lahat ng desire mo sa buhay, ibibigay niya yan. Amen. Amen? Kaya, tayo ngayon, kung problema tayo sa mga bagay-bagay, huwag natin problemahin yan. Amen. Sabi mo sa katabi mo, family. Family, Huwag mong problemahin yan. ang problemahin Kaya yan. ano yan ang problema sa'yo. Kaya yan ang problema sa iyo. Amen. 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 Palakpakan po natin. Praise the Lord. Hallelujah. Saan mo dapat ilagay ang kasiyahan mo? Ha? Alin po? Amen. Praise the Lord. Yan. Una-una, ilagay natin yung kasiyahan natin sa Panginoon talaga. Amen? Huwag sa pera, huwag sa kahit anong bagay. Ha? Dahil lahat ng bagay na gugustuhin mo dito sa mundo, kayang mawala yan. Amen. Kayang mawala ng saysayan. Pero, yes po. Ngayon, di ba yung mga nakaranas ng pananalantan ng bagyong ano po ba yun? Lino. Doon ang grabe. Sasakyan ay naglulutangan na lang. Mga repay, sinasabi talaga, wala ka talagang masasalba sa panahon na ang Panginoon ang gagalaw. Yes. Sayang lahat ng maiipon mo. Lahat ng iniipon mo dito sa lupa ay mawawala lahat yan. Di ba? Pero kung yung kasiyahan mo, kontento ka. Na the moment na aatin ka ng simbahan, kontento ka, masaya ka. Sigurado. Hindi masasayang yan. Amen. Amen. Kaya sabi, ang kasiyahan mo, ilagay mo sa Panginoon. Amen. Ilagay mo sa salita ng Panginoon. Paano natin ilalagay ang kasiyahan na yan? The moment na makapagbasa ka ng salita ng Panginoon, masaya ka na. Kontento ka na. Kahit wala ka, kahit ano dyan. Pero may salita ka ng Panginoon, sigurado. Hindi ka talaga problema. Amen. Amen. Sino na nakatry nun? Kahit walang
sinabi kayong due date ng mga bayarin. Diba? Pero dahil may salita ng Panginoon na pinahawakan, wala talagang takot-takot. Ay, Lord, ikaw nang bahala dito. Yes, meron at merong makakarinig talaga dito. Amen? Yes, yan talaga yung number one problema natin yung due date. Ay, nako. Pero the moment na may salita ka ng Panginoon, sigurado, wala talagang makakapanginig sa'yo. Amen. Amen? Kahit ilang due date pa yan. Amen. Diba? Kasi nagtitiwala ka sa Panginoon. Yes. Kontento ka kung ano yung ibinibigay sa'yo ng Panginoon. Amen. Eh dapat magalak tayo dyan. Amen. Amen, family? Amen. Amen. Ayan, sabi dito in the book of Psalm, chapter 37, verse 4. Ayan, Tagalogin natin. Hallelujah, praise the Lord. Thank you, Jesus. Ayan, sabi dito, kay Yahweh mo, hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Amen. Praise the Lord. Amen. Ayan, kay Yahweh mo hanapin ang tunay na kasiyahan at ang pangarap mo iyong makakamtan. Diba? Hindi natin kailangan gumawa or mag-desisyon ng sarili natin mga desisyon. Diba? Yes, bakit yung mga kabataan nag-aaral? Para makapagtapos, para makapagtrabaho, para magkaroon ng magandang buhay, makatulong sa magulang. Amen? Pero ano nangyayari? Kapag hindi kasama ang Panginoon sa bawat plano mo sa buhay, pwede hindi yan yung mangyari. Diba? Kahit anong pursige mo ng pag-aaral, pursige mo para makapagtapos ng pagpasok sa school, the moment ang Panginoon hindi niya gusto, is marami naman dito mga kabataan. Bakit mga bata, pastor? Diba? Ibig sa nag-aaral pa. Diba? Kasi the moment na tawagin ka ng Panginoon, walang makakapigil. Diba? Kung ano yung plano ng Panginoon para sa iyo, yun talaga yung mangyayari. Kahit ano bang plano mo, na sana plano ko maging doktor, plano ko maging engineer, hindi mangyayari yan. Diba? Kahit anong pangarap mo, pero wala ang Panginoon dyan, hindi yan mangyayari. Amen, family. Mangyari man yan, pero meron talagang mga struggle. Meron talagang mga pangyayari na hindi mo naman, na parang, gusto ko naman sana maging doktor, pero bakit ganito? Ganito pa rin yung sitwasyon ng buhay ko. Bakit nasa ganito pa rin akong kalagayan? Diba? Amen, family. Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Ayan. Ayan ha? Kayawin mo hanapin ang kaligayahan. Ha? Amen, family. Amen. Sa mga bagay-bagay na makikita natin dito sa mundo. Ha? Hindi sa mga bagay-bagay na mga pangsamantala lang. Amen. Yes, dami namang ano ngayon dami namang uso ngayon pero dapat maging ano tayo, maging aware pa rin tayo. Kasi karamihan ngayon sa lahat ng mga uso, lahat yan pakana ng diablo. Para ang tao mawalay sa presensya ng Panginoon. Diba? Yes, makikita natin ngayon, marami ng uso. Kasi kung ngayon, araw-araw, hindi araw-araw, siguro segundo, tumatrabaho ang kaaway. Diba? Amen. Yes, school ka lang dyan, pero ang daming lalabas. Diba? The moment na malingat ka ng konti, dala ka talaga. Amen? Kaya dapat hindi tayo magpapadala. Amen, family? Amen. Ayan. At ang pangarap mo ay iyong makakamtan. The moment na nangarap ka, at lahat yan, sinurrender mo sa Panginoon, at lahat yan, nangarap ka, nakasama ang Panginoon. Sigurado pa sa sigurado, kayang ibigay ng Panginoon yan, higit pa sa inaakala mo. Magandang buhay para sa pamilya mo, kayang ibigay ng Lord yan, the moment kasama siya sa plano mo. Amen. Amen. Yes. Diba? Amen, family. Amen. Kaya dapat talaga, ha? Sabi mo sa tabi mo, family. Family. Simula ngayon. Simula ngayon, Yung kasiyahan mo. yung kasiyahan mo, Kay Yahweh mo ibigay. kaya mo ibigay. Hindi sa mga bagay-bagay Hindi sa mga bagay-bagay na pagsamantala lang. na pansamantala lang. Amen, family. Amen. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Sino dito masaya na nandito ngayon? Amen. Lagi tayong magalak the moment na nandito tayo sa simbahan. Amen. Amen?
Na kahit ano lang yan, dala mo. Minsan nga, kahit wala pa, pero mas pinili mo nandito ka, ay sigurado. Pag uwi mo, lagi nga namin dinideclare, hindi kayo uuwi na empty-handed. Hindi kayo uuwi na walang dala. Amen. Sigurado at sigurado. Amen. Diba, laging sinasabi yan. Ano gusto nyo? Lalabas kayo na may dala, pero pagdating, ubus din. Mawawala din, or uuwi kayo, may dala, pero hindi nyo nakikita. Diba? Mas higit pa yan. Mas higit at mas importante pa yan. Amen, family. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, family. Family. Anong gusto mo? Anong gusto mo? Yung nakikita mo? Yung nakikita mo, Pero wala namang milagro? pero wala mong milagro. Nauubos ka? Nauubos ka. Masasayang lang? Sayang lang. O dito? O dito. Hindi mo nga nakikita. Hindi mo man Pero nakikita. nararamdaman mo. Pero nararamdaman mo. Hindi nauubos. Hindi nauubos. Pero may milagro. Pero may milagro. Saan ka? Saan ka? Anong sagot? Amen. Dito na sa hindi nakikita pero may milagro. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ayan. Ayan. Sabi dito, the more kang mag-move forward sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, and you can walk untouchable, you can walk invisible in the eyes of the enemy. Amen, family. Amen. Kahit anong gagawin mo, sigurado, hindi ka kayang galawin ng kaaway. Amen. Amen? Na kahit anong planuhin mo, sigurado at sigurado mangyayari. Amen. Amen. Thank you, Jesus. So dito sabi, the book of Psalm, chapter 1, verse 2. Hallelujah, praise the Lord. Thank you, Jesus. So, ano po pasensya na po kayo kasi yung TV po natin hanggang ngayon, hindi pa rin po namin napaayos. Kasi hindi po namin alam kung ano po talaga yung sira niya. Ano lang po siguro power. Kaya wala po tayong ano ng mga sa monitor. Yan. But ilangan po namin ang paraan kung paano siya mabibigyan ng solusyon. Amen? Kaya po mahalaga talaga na meron tayong mga dalang Bible bawat isa. Para kung ano man yung sabihin or ibigay na verse, is kayo din po mismo nakikita or nababasa natin. Amen? Praise the Lord. So sabi dito, sa halip kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay na ito araw at gabi. Amen. Ano to? Yung salita to ng Panginoon. Diba? Kung ano yung sinabi sa salita ng Panginoon at yun yung ginagawa mo, yun yung sinusunod-sunod mo. Amen. Sigurado. Amen. Diba? Sigurado walang makakapinsala sa'yo. Sigurado lahat ng gagawin natin, magkakaroon ng magandang resulta. Amen? Magkakaroon ng magandang bunga. Amen, family? Amen. Yan. Ha? The moment na magtiwala tayo sa Panginoon, the moment na ibigay natin lahat ng pagtitiwala natin sa Panginoon na kahit ano pang maisipan natin, ano pang tingin natin na magandang plano para sa pamilya natin, the moment na i-offer natin sa Panginoon na Lord, ito sana yung plano ko para sa pamilya ko. Magandang kinabukasan, buong pamilya, masigla, malakas, walang sakit, walang karamdaman. Sigurado. Amen? The moment na nandyan, yung tiwala natin sa Panginoon, sigurado. Sigurado, family. Amen. Hindi natin kailangan aksayahin yung oras natin sa mga bagay-bagay na walang katuturan. Amen. Hindi natin kailangan yung oras natin, ilaan natin sa mga bagay-bagay ng mga panandalian lang. Amen. Ha? Kung meron pa tayo sa family natin na may mga bagay-bagay pa ng mga ginagawa na walang buluhan or walang kaanuhan sa salita ng Panginoon, tayo mismo aabot sa kanila. Amen. Tayo mismo, kausapin natin. Ha? Lalo na yung mga kabataan natin, yes, mahirap maintindihan ba't unti-unti sa tulong ng Panginoon magkakaroon ng magandang resulta. Amen, family. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Ayan. Sabi dito, there is life after death. Naniniwala ba kayo na hindi tayo panghabang buhay dito sa mundo? Amen. Na lahat tayo is meron din nakahantungan. Amen. Amen. At naniniwala ba kayo na after ng kamatayan dito, merong panibagong buhay na matatanggap sa kabila?
Amen. Saan yan? Sa piling ng Panginoon. Amen? Na kahit ano pang pinagdaanan mo dito sa lupa, na kahit ano pang sakit, bighati, ano pang kirot, pero andyan yung pagtitiwala mo sa Panginoon. The moment sa pagbalik ng Panginoon, hindi na tayo maghihirap. Wala nang sakit, wala nang karamdaman. Amen. Amen, family. Kaya sabihin mo sa katabi mo, family, Family. dapat Dapat sa pagbalik ng Panginoon, sa pagbalik ng Panginoon, magtiwala ka. magtiwala ka. Nandyan talaga Nandyan talaga ang panluloko yung pagluloko ng dyablo, ng dyablo. pero dapat Pero dapat hindi ka papatingan. hindi ka magpapatingan. Pero dapat Pero dapat hindi ka madadala. hindi ka madadala. Bagkus Sa sa Panginoon ka Panginoon ka magtitiwala. nagtitiwala. Amen, family. Amen. Palakpakan po natin ang ating Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Jesus. Dapat lang naman talaga yun ay kasiyahan natin sa Panginoon, di ba? Kasi ang Panginoon, ginawa naman niya lahat para sa mga tao. Yung sakripisyo, pagpapabago sa krus, lahat sinakripisyo ng Panginoon. Pero yung ano lang yung magiging balik natin para sa Kanya. Diba? Yung pagtitiwala na lahat ng meron tayo, ipagkaloob natin sa Panginoon, na lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon. Yes. Diba? Yung pasasalamat, pagpupuri sa Panginoon. Diba? Yan lang naman po yung maibabalik natin sa Lord. Diba? Sa kabila ng pagsakripisyo ng buhay niya mula sa pagpapapako sa krus, dahil lang din sa mga kasalanan ng mga tao. Diba? Kaya dapat simula ngayon, anuhin talaga natin, lagi natin iisipin na kung ang Panginoon nga nagsakripisyo para sa buhay ko, para sa buhay natin lahat, bakit hindi tayo magsakripisyo? Kung ano yung mga bagay-bagay na akala mo nandoon talaga yung tunay na kasiyahan, nandoon talaga yung tunay na pagpapala, diba? Yung asas-asa sa mga swerte-swerte dyan sa labas, diba? Kasi the moment, yes, ang kaaway kasi kaya magpakita, kaya may ipakita lahat ng magaganda. Diba? Ang kaaway naman walang pinakitang pangit sa umpisa eh. Diba? Ang kaaway, the moment na magpakita yan, puro magaganda. Diba? Ang kapagitan niyan pagdating pa sa huli. Diba? Amen, family. Kaya dapat hindi talaga tayo magpapalit lang. Amen? Amen. Kung tayo lang mga tao, kilalanin natin ang lubos ng Panginoon. Kung ano yung sakripisyo na ginawa niya o ibinigay niya sa lahat. Siguro, makapag-isip-isip tayo na tama nga naman. Bakit hindi ko ibigay sa Panginoon lahat ng meron ako? Amen. Bakit hindi ko isurrender sa Panginoon ang buhay ko? Diba? Bakit hindi ko ibigay sa Panginoon lahat ng mga bagay-bagay na akala ko imposible? Amen. Pero the moment na nasa piling niya, posible pala. Amen, family? Amen. Amen. Ayan, praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Dapat tayo maka-realize talaga tayo sa panahon niya. Kasi marami ng mga tao na hindi na talaga lalapit sa Panginoon kung walang patunay. Kung walang nakikita mo na bago lalapit sa Panginoon. Amen? Family, tara, simba tayo. Ay, bigyan mo muna ako nito. Bigyan mo muna ako niyan. Sino nakapanood mo? Na mayroong isang tao. Ano lang siya, kumbaga church din siya, but parang ginawa nila na ibinilabas na yung mga dahilan ng tao bakit hindi makalapit sa Panginoon. Kumbaga, in-invite, sabi nito, family, tara, simba tayo. Daming dahilan. Wala akong pamasahe. Wala akong maisusuot. Pero lahat ibinigay ng Panginoon. Kung ikaw, nakapagsalita ka, pero lahat naman pala ay pinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Katulad ng testimony natin kanina. Diba? Nandiyan lang pala yung pagpapala.
Nandiyan na pala yung mga kaya ibigay ng Panginoon pero hindi natin nakikita. Dahil natatakpan, tinatabunan ng kaaway. Diba? Nananatili pa rin tayo dito sa mga bagay-bagay na gusto natin panandalian lagi yung saya. Panandalian agad yung blessing. Yung mabilisan at ang tao kasi hindi makapag-antay eh. Walang sakripisyo. Kasi the moment na magsakripisyo, may dabog pa. Diba? Tagal-tagal naman ito. Kaya ang tao hindi mo mapapasubok sa bagay ng pangmatagalan. Ang tao gusto lagi mabilisan. Diba? Bakit pa patagalin pa? Bakit hindi na ngayon? Diba? Hindi mo na iniisip. Amen, family. Amen. Kaya tayo, hallelujah, praise the Lord. Mula ngayon, ilaan natin yung buhay natin sa Panginoon. Kalimutan na natin lahat ng mga dapat kalimutan. Amen. Amen? Alisin na natin lahat ng mga dapat alisin. Amen. Kung nandyan ka pa sa mga gawain noon, kalimutan mo na ngayon. Kasi the moment na lalapit ka sa Panginoon, pero dala mo pa rin yung kahapon, dala mo pa rin yung noon, magiging hadlang yan sa paglago mo. Magiging hadlang yan sa paglapit mo sa Panginoon. Diba? Kumbaga yung pintuan na para sa hinaharap, pero nakatali ka pa sa pintuan noon, hindi mo kayang buksan yan. Diba? Hindi mo mabubuksan yan hanggat nakatali ka pa sa nakaraan. Kaya nga sinabi, the moment na lapit tayo sa Panginoon, iiwanan at iiwanan mo talaga lahat ng dapat mong iwanan. Kakalimutan mo talaga lahat ng dapat mong kalimutan. Amen. Amen? Yes. Kaya nga sinasabi na hindi pwedeng every Sunday, simba tayo, pagkatapos, kalimutan na. Balik na naman kung ano yung ginagawa noon. Amen. Amen. Hindi pwedeng every Sunday, simba tayo, pagdating ng uwian, kung ano na ulit mga ginagawa. Kung sino-sino na ulit yung mga inaasikaso. Kung ano na ulit yung mga bagay-bagay na ginagawa na walang kabuluhan. Amen, family. Amen. Pakisabi sa katabi mo, family. Family. Mula sa araw na to. Mula sa araw ito. Iwanan mo na. Iwanan mo na. Ang dapat mong iwanan. Dapat mo iwanan. Kalimutan mo na. Kalimutan mo na. Ang dapat mong kalimutan. Dapat mo kalimutan. Dapat ngayon, Dapat ngayon. ituon mo sa Panginoon. Ituon mo sa Panginoon. Yung kasiyahan mo. Yung kapayapaan mo. Yung kapayapaan Kung mo. gusto mo ng blessing, Kung gusto mo ng blessing, lumapit ka sa Panginoon. lumapit ka sa Panginoon. Kalimutan mo muna Kalimutan mo muna. yung dapat mong kalimutan. Yung dapat mo kalimutan. At bitawan mo muna At bitawan mo muna. yung mga dapat mong bitawan. Yung mga dapat mo bitawan. Amen, family. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Ayan. Thank you, Jesus. Kaya kung gusto mo ng kapayapaan, kagalingan, kasiyahan, wala naman tayong dapat ibang hanapin pa dyan. Di ba? Hindi na natin kailangan ng kahit ano pang bagay. Amen, family. Amen. Di ba sabi na kahit anong yaman mo pa dito sa lupa, kahit gaano mo pang karaming pera, lahat yan mawawala. Sa panahon ng sakit, sa panahon ng karamdaman, lahat yan mauubos. Kung wala kang salita ng Panginoon, hindi mo alam kung paano gagawin sa kabila ng mga sakit at karamdaman, sigurado, mauubos lahat at mauubos kung ano meron ka. Amen. Alalahanin natin ang kaaway, pumarito para magnakaw, pumatay at manira. Walang magandang trabaho ang kaaway. Lagi natin alalahanin yan. Kaya dapat ngayon, simulan natin na lumapit sa Panginoon na maluwag ang kalooban natin. Amen? Napayapa yung kalooban natin. Amen? Amen. Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Praise the Lord. Thank you, Jesus. The moment na unahin mo ang Panginoon, sigurado, lahat ng kailangan mo dito sa lupa, ibibigay ng Panginoon. Amen. Amen? Lagi natin unahin ang Panginoon. Ha? Ulitin natin, hindi
masamang magtrabaho, hindi masamang magnegosyo, hindi masamang maghanap buhay. Pero kung nagiging sagaban na yan, para sa paglapit mo sa Panginoon, kailangan mong kalimutan. Kailangan mong bitawan. Amen? Amen. Amen, family. Amen. The moment na lalapit tayo sa Panginoon, surrender, i-offer natin lahat. Yung buong tayo. Amen, family. Amen. Amen. Pakisabi sa katabi mo, family. Amen. Wala ngayon. Wala ngayon. Unahin natin ang Panginoon. Unahin natin ang Panginoon. Ang sagot. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. May request everybody to please stand in the presence of our living God. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Pakitaas po ang kamay natin, family. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Alam naman natin ngayon, nandito tayo sa mga araw na itinakda ng Panginoon. Walang ibang hangad ng ating Panginoon, kundi lumapit, isurrender natin yung mga buhay natin sa Kanya. Lahat ng mga sitwasyon, lahat ng mga pangyayari na kinakaharap natin ngayon, alam natin yan na merong nais ipabati ng Panginoon sa atin. Kalimutan na natin, iwanan na natin yung mga bagay-bagay na nagiging dahilan para mas lalo tayong lalayo sa Kanya. Ngayon na nasa mga huling araw na tayo, dapat mas pagkikihan natin na mas lumapit sa Panginoon. Dahil walang iba na makakalutas ng mga kinakaharap natin kundi ang Panginoon lang. Walang kayang umawi ng mga sakit, ng mga luha na pinagdadaanan ng bawat tao kundi ang Panginoon lang. Walang anumang kahit anong kasiyahan dito sa mundo. Walang kahit anong bagay dito sa mundo ang makakapag-alis ng mga sitwasyon na nararanasan natin. Kaya kung gusto mo ng pagbabago sa buhay, gusto mo ng kagalingan physically, spiritually, emotionally, mentally, lapit ka sa Panginoon ng buong puso, ng buong ikaw. Dahil the moment na lalapit ka sa Panginoon, lahat ng pangangailangan natin kayang ipagkaloob ng Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Kausapin natin ang ating Panginoon, family. Na ngayon tayo mas lalong kailangan magpakumbaba. Na ngayon tayo mas kailangan lumapit. Na ngayon tayo kailangan i-surrender lahat ng mga dapat natin i-surrender. Na walang kahit anong bagay dito sa mundo ang makakapagbigay ng kakontentuhan na hinahanap natin. Lahat ng mga bagay dito sa mundo, lahat yan panandalian. Yung kasiyahan na nararanasan mo ngayon sa mga bagay-bagay dito sa mundo, lahat yan pangsamantala. Pero yung kasiyahan, yung kagalakan na panghabang buhay sa Panginoon lang natin yan makikita. Kaya kung sabi natin ng ating Panginoon, hindi ba muli ang lahat para mag-surrender? Ipagkaloob natin ang buhay natin sa Kanya, hindi ba muli ang lahat para humingi ng kapagawaran sa lahat ng mga pagkukulang natin, para humingi ng kapagawaran sa kalapastanganan natin. Ito yung araw na dapat tayo magbalik loob sa Panginoon. Dahil hindi na basta-basta yung mga nangyayari ngayon. Habang tumatagal ang panahon, habang pataas ng pataas ang panahon, pataas din ng pataas yung tsansa na malapit na bumalik ang Panginoon. Kaya ngayon, kausapin natin ang ating Panginoon na the moment sa pagbabalik niya, mananatili tayong kapat, mananatili yung pag-ibig natin sa ating Panginoon, na kahit anong bagay dito sa mundo, hindi makakapagbigay
magbibigay ng tunay na kapayapaan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Follow this prayer, family. Ama, sa pangalan ni Jesus, pagawarin mo po ako, Panginoon, sa aking mga nagagawang kasalanan, sa aking mga nagawang pagkukulang, sa isip, sa salita, at sa gawa. Ano man pong mga dahilan, ano man pong mga bagay, ang naging sarili, upang hindi ko ma-receive ang aking panalangin, patawarin mo po ako, Panginoon. Mula sa araw na to, tinatanggap kita, Panginoon, sa aking buhay, na ikaw, Panginoon, ang magbabago sa aking sitwasyon, na ikaw, Panginoon, ang magbabago sa bawat sitwasyon na aking kinakaharapin. Nagtitiwala ako sa iyo, Lord, na kahit anumang mga bagay, na kahit anumang mga sitwasyon na aking nararanasan sa bawat araw, nagtitiwala ako sa iyo na ang lahat ng mga bagay na ito, panandalian na, testing lang sa aking pananampalataya sa iyo. Mula sa araw na ito, Panginoon, isinusurrender ko ang aking buhay, ang aking puso, ang aking buong kaluluwa sa iyo lamang, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na pag-alala sa aking buhay, sa aking pamilya, sa aming pangangailangan. Maraming salamat. Mula sa araw na ito, tinatanggap ko kita bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas, bilang aking Panginoon at aking tagapagpagaling na lahat ng sugat na gawa ng kahapon. Mula sa araw na ito, Panginoon, tinatanggap ko kita sa aking buhay, na ikaw, Panginoon, ang aking provider, ang aking personal healer, na tinatanggap ko kita, Panginoon, bilang aking Diyos at aking tagapagligtas sa mga huling araw na ito. Maraming salamat, O Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. In Jesus' mighty name. Punta po balik sa unahan, family. Hallelujah. Ano po na magpaparinig, magpapapray.